Napaganda yung Manila Bay pero ang dami nagpuntahan doon. Paano pag nag-spread yung virus doon, edi another problem na naman. Hindi mo malaman kung dapat ka bang matuwa o dapat kang kabahan. Hi folks! Welcome back to my YouTube channel and this is your girl, Sheila Cabugera. Ayan, so kamusta naman kayo? For today's video, gagawa na naman po tayo ng panibagong video at matagal-tagal na rin bago ako mag-vlog kasi nga nagpo-focus ako ngayon sa live streaming ko and nag-start na rin ang aming online class. So basically, medyo busy at hectic ang schedule ng Cabugera ninyo. So ngayon, babawi ako sa inyo and I will be giving my reaction video patungkol sa Manila Bay na ang ano na lang kumbaga marami kasing issue about sa Manila Bay ngayon, maraming mga natutuwa and maraming mga naiinis, nagagalit, kumbaga sari-saring emosyon, sari-saring opinion. So ngayon, handa akong sabihin kung ano yung masasabi ko doon sa issue na iyon. Actually, it's not an issue, pero ito yung news, kumbaga balita na kung saan hindi mo malaman kung dapat ka bang matuwa o dapat kang kabahan o dapat kang magulumihanan sapagkat malabas na issue guys na si Duterte lang nakapagpagawa nun, ang daming dumaan na administrasyon pero siya lang yung pagpaganda ng Manila Bay. So guys, ngayon, ang aatakihin ko dito is how the administration govern their country. Okay? So, before we proceed to that, let me just discuss about the governing or how the governance work. So, we all know that in a specific country, may government. At ang government ay hindi tatakbo kung walang taong nakaupo doon sa specific na posisyon na iyon. So, naiiba-iba ang sistema, proseso kapag iba na yung taong nakaupo. Nakuha niyo yung point? Sa iba't ibang tao na dumaan, iba't ibang administrasyon, may mga focuses sila. We all know that President Duterte, ongoing pa yung kanyang serbisyo sa ating bansa. And one of his project is rehabilitation of Manila Bay na talaga namang nakuha ang atensyon ng mga Pilipino sapagkat ang daming dumaang administrasyon, ang daming dumaang presidente or humawak ng government sa Philippines pero ngayon lang napansin ang ating Manila Bay. Okay? So we all know that noon Manila Bay for the past years and for the past administration, Manila Bay talaga yan na madumi. No, madumi talaga siya, kontaminado ang dagat, bawal pagliguan. Every time na nagkakaroon ng baha or habagat, 'di ba? Talagang lahat ng dumi napupunta sa Manila Bay. So ngayon, na-shook ang mga tao sapagkat gumanda, 'di ba? If you're going to look at the pictures na pinopost sa social media, napakalaki talaga ng improvement. Pero at specific part lamang po ng Manila Bay, napakamalawak po ng Manila Bay, okay? And may specific part doon na nilagyan ng artificial white sand. And talaga namang nagmukha talaga siyang beach na kung saan parang tourist spot talaga. That's why naakit ang mga tao at pumunta doon para mag-take ng pictures and tignan talaga kung maganda ba talaga and ayun, in-enjoy nila doon. And yun yung isa sa kumbaga concern, naging concern ko, hindi lang ako, pati ng mga nakakarami, na merong ang mga lumalabas na memes na enjoy now, wala nang panlasa later, enjoy now, cremate later. Kasi nakakahuga guys, ako, nalaman ko, nakita ko, yung ganda or yung pinagbago ng Manila Bay, pero never pumasok sa isip ko na mag-proceed doon just to see it with my naked eyes. Kasi nga, alam naman natin yung magiging consequence na hindi pa rin tayo tapos sa kinakaharap nating pandemic na COVID-19, pero ilalagay mo yung sitwasyon mo or yung sarili mo sa isang nakakakaba or nakakatakot na bagay na pwede mo namang siyang makita through pictures, pero kasi yung iba talagang nag-effort para pumunta doon. And sobrang crowded and nag-cause talaga ng traffic. So, you know what guys, before you proceed there or kahit saan mang lugar kayo pumunta na alam nyong magkokos ng or magkakaroon ng maraming tao, di ba nga social distancing? So, hindi na practice doon yung social distancing. So, yun na lang guys, para sa mga makakapanood ng video na ito, payo ko na lang, you don't need to proceed there para makita siya. Isipin nyo yung sarili ninyo. Actually, hindi lang yung sarili ninyo. Isipan nyo rin yung ibang tao na possible na hindi naman natin syempre pinapangarap. Pero, syempre, we have to avoid, di ba?
yung physical contact sa mga tao, lalong-lalo na sa strangers, na hindi naman natin alam if sila ba ay positive sa COVID or not. So, bakit ka pupunta doon? Para lang makita yon. Like, though may mga pumunta na talaga, pero sa mga makakapanood ng video nito, wag mo nang subukan, okay? So, yun nga. Ito nga yung aking point. Actually, if you're going to look at the picture itself, napakalaki talaga ng pinagbago ng Manila Bay. A specific area ng Manila Bay, compare noon sa ngayon. Pero, I would just like to emphasize na kapag wala namang tao na nakatira sa lugar na yon or sa Philippines, let's say sa Philippines, pag wala namang tao guys, lahat ng mga bagay sa mundo, lahat ng mga natural resources natin, hindi masisira yan. 'Di ba? Kahit yung natural yung natural disaster like yung mga wildfire, bagyo, baha, ayan. Ano yan kumbaga meron tayong ecological succession na tinatawag na kusayang babalik. Pero guys, hangga't may tao sa isang lugar, there's a tendency na pwedeng maalagaan yung lugar na yon o pwedeng masira ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Nakuha niyo yung point ko? So, ang pinaka-point kasi dito guys, ang dami daw mga presidente ang dumaan, pero ngayon lang nalinis ang Manila Bay. Okay, ngayon lang nagkaroon ng changes ang Manila Bay. So, kumbaga, ang pinaka-point is that our current administration are doing this kind of project. Kumbaga, napansin nila na one of the best way is to rehabilitate Manila Bay. Pero, syempre, wag lang tayong babase sa itsura na nakikita natin sa mga pictures. Okay? There is always a process. Syempre, hindi naman yun magiging ganon kung walang nilabas na pera. 'Di ba? So, syempre, popondohan yan. 'Di ba? May mga pondo na ilalabas dyan. Hindi naman lahat ng bagay dito sa mundo libre na. Okay, lagyan na yan ng lagyan ng white sand dyan. Syempre, saan kukuha ng budget para doon, 'di ba? So, ayun guys. Ang dami kasing lumalabas na issue na nagagalit sila kasi may mga nagagalit kasi nilinis yung Manila Bay. Alam niyo yun, yung kumbaga palitan ng mga sabihin na nating pro-Duterte and anti-Duterte. Palitan ng kumbaga guys, when we say kasi administration, kung sino yung head ng administration na iyon, yun lahat sa kanya ba to? Sa kanya ba to lahat ng mga pagpupuna? And even the compliment, diba? Sa kanya lahat yon. That's why nababansagan kang anti-Duterte and pro-Duterte kapag administrasyon ang pinag-uusapan. Nakuha niyo yung point. Pero may mga tao naman kasi na hindi siya doon sa mismong tao nakabase. Nakabase siya sa, kumbaga, how they govern. Paano niya pinamumunuan. Yung process itself. Okay? So, it is really important for us to assess every situation. Wag lang po tayong babase sa mga nakikita natin sa social media. Lalong-lalo na sa social media. Kasi ang social media, sobrang bilis ma-manipulate ng social media ang pag-iisip ng mga tao. Hindi porket nakita mo sa social media nag-trending, dapat mo nang paniwalaan, okay? And hindi porket maraming naniniwala sa gantong bagay, yun na yung tama. Always keep that to your mind. So, we have our different perspective in life, pero ang pinaka-importante dito is that, yung perspective na yun, mas makakabuti. 'Di ba? Marami kasing nagsasabi guys, na reklamo ka ng reklamo, di ikaw na magpresidente, ganyan yung mga yung mga ad hominem na mga pambato ng mga tao. Pero guys, okay lang naman magreklamo as long as you are willing to give your solution. Pwede kang magreklamo, ma'am, ganito kasi, ganito, ganyan. Okay, what is your solution? Before you complain, dapat meron ka na nakaprepare na solution. Kasi guys, sa dami ng problema sa Pilipinas, syempre, hindi naman yan magagawa ng iisang tao lang. Magagawa yan or magiging successful yan if my followers, competent leaders, and the leaders are also following lahat ng mga laws na pinapatupad nila. Ganun lang yung guys, napaka-ideal kasi, pero panghahawakan natin yung ideal na yon para magawa natin in reality. 'Di ba? Lahat naman yan nagsisimula sa isip. Nagsisimula yan sa imagination. Pero pwedeng maging totoo kapag in-apply mo na sa totoong buhay. So guys, kumbaga ako, I'm not against, hindi ako, kung ganun yung plano nila, make sure that yun ay hindi pansariling interes lamang. Gagawin nila yun para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. And meron talaga tayong mga specific na problem na dapat mas binagbibigyan ng pansin. So yun nga yung COVID-19 or yung virus na na-experience natin ngayon. And given the fact na may virus pa, mas pinili pa rin nilang mag-proceed doon just to see, 'di ba?
kumbaga at risk yung kanilang health doon at pwede pa silang makahawa at mag-spread pa na mag-spread yung virus. So guys, ayan. So tayo as a Filipino, let's just be productive. How? If you are a student, pag-aral ka ng mabuti, okay? And if you are a parent, be responsible. And if you have work or job, do it in a right way, okay? Huwag kang manglalamang ng kapwa. And for those people who are working sa ating government, do your responsibility kasi you are part of our social worker. You are there because you want to serve Filipinos. You are not there para mangurap. You are not there para matupad mo lahat ng personal mong interes. Okay, nandun ka to serve. Kaya nga may mga panunumpang ginaganap dyan, 'di ba? May mga panunumpa, may mga lisensya ka na dapat makuha bago ka maging specific na government official, bago ka maging ganyan. Nakuha niyo yung point. So yun na guys, kung pagandahin nila yung Manila Bay, make sure na lahat ng pondo na lalabas doon talagang mapupunta doon sa project na iyon. Okay? I'm not against na, ba't pinaganda pa yan? It's their own perspective. It's their own way on how to govern this country. Pero may mga specific, may mga specific problem na dapat yun yung mas binibigyan ng priority. Okay? And ayan, napaganda yung Manila Bay, pero ang dami nagpuntahan doon. Paano pag nag-spread yung virus doon, edi another problem na naman. Kumbaga, it is also our responsible as a Filipino, 'di ba? Kung alam nating hindi na competent yung government natin, we have to govern our own life, 'di ba? Because we have our free will. Okay? Meron tayong free will eh. We have the capacity to decide for ourselves. So, if you are always complaining without finding a solution, the problem is on you. So, yun lang guys. I hope that you found this video informative. If hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Like mo na rin, share mo na rin. At huwag ka na magpakabog pa.